Hello, Pisces Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong April 6 hanggang 12 weekly reading. So alamin po natin ang mga naghihintay para sa inyo sa mga petsa na yan. But first, prepare mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot portion mamaya. So, after this reading, meron pa tayong isang tanungan kaya stay tuned and prepare your question. Okay? Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. Inhale and exhale. Your cards, you have beautiful. Wow. So Pisces, thank you nga pala sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment sa bawat reading natin. Thank you po for the love and support sa mga free readings ko po para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in your background energy for the week, meron kang the Four of Swords. This week, Pisces, pinapayuhan ka na yung spirit guides to surrender. Surrender. Nakita ko dito na meron kang mga bagay na pilit mong kinokontrol, pilit mong pinupuwersa na mangyari, or pilit mong ginagawa lahat-lahat para lang makuha yung pinakadulo ng plano mo. To the point na pagod ka na, nahihirapan ka, masakit ang ulo, puro stress, puro overthinking, anxiety, no? Kaya pinapayuhan ka ngayon para magkaroon ng epektibong outcome yung ginagawa mo. Learn to surrender. Hindi naman lahat ng bagay dapat nakatuon sa plano or dapat nakabase sa expectation mo. Learn to let go. No, bitawan mo, no? Hayaan mong gumulong, hayaan mong mangyari, hayaan mong umandar without forcing things. Because pag ganun, makakaramdam ka talaga ng kapayapaan sa puso mo, and then everything will be all right. You will realize na, ay hindi ko pala dapat pilitin. Hayaan ko lang siyang mangyari. Kaya ko naman pala. Parang ganyan. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Empress card. Tinan mo siya. Nakaupo siya dyan, all glam up, no? And sitting pretty, ine-enjoy niya yung kanyang pag-upo. Pero yung mga inaalagaan niya sa paligid, tingnan mo naman, napakalago. Yung rice field o trigo o yung mga puno, yung tubig, napaka-luscious, napaka-healthy, overflowing. So, anong lesson nito para sa iyo, Pisces? This week, you don't need na pahirapan ang sarili mo para lang maganap yung dapat maganap. Hindi mo kailangan mag-crank up ng 300% para lang magawa yung tagumpay. Ganyan. Sometimes less is more. Sometimes pag mas relax ka, mas nagagawa mo ng successful yung isang bagay. No? Kailangan mo magnilay-nilay ngayon. Parang, bakit ko ba binubugbog ang sarili ko kakagawa nito? Dati naman kapag mas relax ako, mas maayos, mas magaan, mas mabilis, mas pulido. No? So think about you this time. Nakita ko dito, binibigyan ka ng chance ng yung spirit guides na magbakasyon muna or mag-relax. Especially ngayong April, napakainit, summer. Kunin mo yung mga pagkakataon to really entertain yourself, no? Kung gusto mong mamasyal, magbakasyon, lumabas, no? Do that. Kasi pag okay ka internally, magiging okay din lahat ng hinahawakan mo. Okay? Importante yan for you. Isa-isip mo this time. Empress card, the High Priestess. Si High Priestess is all about you trusting the process kahit hindi ka sure. No? Dati kasi, pag hindi ka sure, kapag maraming hindi sigurado, gagalaw ka ng gagalaw hanggang sa ma-accomplish mo siya. Wala kang sasayangin na oras. Wala kang sasayangin na pagod. Lahat dapat gagawin mo. And now, you realize na parang okay lang naman kahit mag-relax ako paminsan-minsan. Kahit na tulugan ko today tong gagawin ko, bukas ganoon pa rin naman eh. 'Di ba? So it's all about you trusting the universe, trusting your destiny na kayang-kaya ko tong makuha. Relax lang ako. And I don't need to doubt my future. I don't need to doubt myself. I don't need to doubt
kung ano man tong darating para sa akin. Kasi kahit anong dalin ko dun, magagawa ko. So it's all about you having this parang internal knowledge na akin to, makukuha ko to, kahit hindi ako magpakapagod ngayon. Parang ganun eh. So learn to relax, learn to daanan yung buhay today ng magaan. At huwag mo masyadong ubusin ng energy mo dahil wala namang difference na mangyayari. Okay? Ang mangyayari lang talaga, pagod ka, overwork ka, at lupay-pay ka dyan. Kaya kailangan dito, have fun and relax this week. Okay? Na-clarify na pala natin. Pero parang gusto niyang pa-clarify ulit. Nakalimutan ko, meron na pala. So, ilabas natin the death card. So, you need to transform. No? Hindi ko alam ba't ako dumukot ulit. Nawala sa isip ko, my hands just open this new card. Pero narinig ko, it is destined for you to see this. Death card, transform. No? Kailangan baguhin yung mga dapat baguhin, tigilan yung mga dapat tigilan, at talagang mag-transform ka into a better you. Siguro napansin mo, bakit ako laging overworked, bakit ako laging lupaypay o kinakapos sa hininga or pagod na pagod. Maybe, baka kailangan nating bawasan yung mga sobra nating ginagawa para ma-feel mo naman yung zen, ginhawa, relax. Okay? Transform para magkaroon ng magandang direction ng life mo this week. So, Pisces, ano ba yung mga hinihintay mong dumating sa buhay mo this week? Comment down below. Angkinin mo na yan. I-manifest mo, it will happen for you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Swords. Alam mo, narinig ko dito, dapat this time around, dapat alam mo na kung ano yung para sa'yo at ano yung hindi. No? Kailangan klaro sa'yo kung ano yung pagkakaabalahan mo this whole April or the next quarter ng taon. No? For the next 3 months, dapat meron ka ng konkretong naiisip na, okay, itong 3 sunod-sunod na buwan na ito pagkakaabalahan ko. Dito lang ako tututok. Parang ganyan. So that hindi ka talagang mapagod ng sobra. If you know what you need to do, alam mo lang kung ano yung energy na dapat mong ilaan sa kanya. Pero narinig ko talaga dito, Pisces, panahon na for you para aksyonan or panindigan yung isang bagay na alam mong dapat mo nang gawin ngayon. Very important yan para sa'yo. King of Swords, the Six of Pentacles. Yes, tinatawag ka ng yung spirit guides na mag-effort this time. No? Mag-effort in a sense na meron kang isang bagay sa buhay mo na tinutulugan mo or pinapaantala mo. Kaya sinasabihan ka talaga to redirect your energy and doon ka kumapit sa mga bagay na alam mong abundant para sa'yo. I don't know why. Itong bagay na ito, narinig ko, kulang ang oras mo dito. Parang ganun eh. Example, kulang ka na sa oras para mag-exercise, kulang ka ng oras para mag-enjoy sa sarili mo, or kulang ka na sa tulog, no? Kung ano yung isang aspeto ng buhay mo na medyo pinapabayaan mo na, sabi doon, bigyan mo daw to ng time this week. Time, energy, money, or affection, or effort, no? I don't know why. Parang meron ka talagang isang bagay na napapabayaan mo na. So this week, kilalanin mo yan, isipin mong mabuti, nang sa ganon, mabigyan mo naman siya ng importansya. Okay? Think about this para masolusyonan mo siya this week. In the area of what you need, balance. Yun ang kailangan mo ngayong linggong ito. Balance, 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 and know the truth. Example, sa work, parati ka nag-overtime, lumalabas ka ng opisina mga 10 p.m. na. Naku, napaka-martir mo naman, napaka-dedicated mo naman. And then you realize, teka, hindi naman lumalabas sa paycheck ko or sa payslip ko yung overtime ko na yun. So panahon na para balansehin mo yung mga mali mong ginagawa para maitama siya. So parang okay, next time, hindi na ako mag-overtime kasi wala palang epekto sa aking payslip. So kung ano tong katotohanan, kung ano tong truth na marirealize mo this week, gamitin mo siyang bala para balansehin ang buhay mo, para maitama mo. Example, na-realize mo this week medyo jumujubis ka, di ba? Halimbawa lang. And then you realize, ay, teka, parang itong nakaraang buwan, halos araw-araw ako naka-milk tea or araw-araw ako nag-soft drinks. So panahon na para balansehin. Tanggalin mo na yung milk tea or soft drinks this time or limitahan nang sa ganun mahabol mo yung
weight limit mo or yung weight target mo. Ganun. So, panahon to para balansehin, alamin ang totoo para maitama pa. Okay? Justice, the Five of Pentacles. Yes. Aalamin mo ngayong linggong ito kung ano yung rason ng pag-struggles mo. No? May mga bagay kang nahihirapan ka eh. Whether sa job yan, sa pamilya, sa love life. Alamin natin this week kung ano yung rason ng struggle na yon. Kalkalin mong mabuti and then confront. Hindi pwedeng nalaman mo lang yung issue, nalaman mo lang yung dahilan, bitaw na. No. Kailangan a-actionan. Huwag mong papabayaan. Nang sa ganun bumalik yung balance ng buhay mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Sun card. Yes, this time around, pinapayuhan ko to just enjoy your life. Go out, have fun, take on that vacation. Kung merong magyaya sa'yo para lumabas, go, push. Huwag mong hindian or huwag mong i-reject yung mga paanyaya sa'yo. Nakita ko dito panahon na para magsaya ka. Kaya your spirit guides are requiring you to rest, to enjoy, to take on leave, no? At magkaroon ng kaginhawaan this week. Some of you are being invited to a reunion, to a homecoming, or family or clan get-together. Sumama ka. Because doon talaga giginhawa yung pakiramdam mo. And when you feel good, pagbalik mo, kung ano man yung mga pinapalago mo sa buhay, it will grow naturally. Kasi meron kang newfound giggle or newfound na parang reset, no? Para nagkaroon ka ng panibagong renewal sa lakas mo para asikasuhin sila. So pag may nagaya sa'yo, go push, wag kang humindi o wag kang magkimkim lang dyan sa same routine mo. Kailangan mo ngayon makalanghap ng sariwang hangin. Okay? The Sun card, the Devil card. Yes, ngayon puro nega ang iniisip mo. Maraming kanigahan. Kinukulong ka ng mga takot mo. Kinukulong ka ng mga insecurities mo. So, pinapayuhan ka to shine the light within you. Okay? Pag ningningin mo yung talino mo, yung husay mo, yung talent mo. No? At huwag kang papadala sa mga negativity na naramdaman or pinapakita sa'yo. No? It's time for you to be optimistic kesa maging pessimist. Okay? Isipin mo yung ganda or mga posibilidad na magandang mangyayari kumpara sa mga negatibong naiisip mo. Kung kaya mong isipin yung nega, kaya mo ring isipin yung positibo. Okay? Importante yan. In your near future, meron kang the Five of Wands. Sabi dito, papasok ka sa very competitive world. No? Kung ikaw ay may ginagalawan ngayon, meron kang tinatrabaho or meron kang nililikha na isang bagay, kapitan mo lang yung paniniwala mo na magagawa ko ito sa kabila ng mga obstacle or harang sa paligid. The more na may harang, the more na kailangan talaga tibayan mo ang loob mo at manalig ka na kaya mo tong lagpasan. No? Because walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo din. No? Kahit gaano karami ang tulong sa paligid, kung ikaw mismo wala kang tapang na lumaban, sayang ang lahat. Okay? So now in the near future, ang tabayanan mo 5 days, 5 weeks, or 5 months, talagang kailangan mo mag-grind. Kailangan mong talagang sabayan yung galing din ng iba para mapili ka or para mag-stand out ka. 5 of Wands, the Lover's cards. All about you committing yourself sa laban na ito. Alam mo kung ano yung kaakibat na responsibilidad kapag pinili mo ito. Kung love life man ito, trabaho, negosyo, career path, kung ano man yung choice na yan, dapat i-anticipate mo na nasusuong ka sa isang laban. Laban na maaring dapat kong araw-araw na gawin. Kaya panahon to para panindigan. Kasi kung may pipiliin ka tapos you realize na, ay, mahirap pala, ayoko na. Nako, sayang to. So, bago ka mamili, ngayon magpahinga ka muna para lumiwanag ang isip mo, para pagbalik mo, alam mo na kung ano yung mga dapat mong panindigan. Na hindi mo siya susukuan or hindi ka mag-quit. You're gonna win it all hanggang dulo. Kaya, ihanda ang sarili sa mga kinakailangang lagpasan moving forward. Okay? In the area of your challenge, meron kang the Ten of Pentacles. Sabi dito, Pisces, panahon na for you to really find ways kung paano solusyonan yung mga property or mga pampamilyang legacy na pinaghahati-hatian. Many of you, halimbawa, merong mga problema sa family or problema sa trabaho o sa negosyo ninyo.
o sa mga binebentang mga ari-arian na kailangan malumanay. Kailangan pag-usapan ng maayos. Hindi pwedeng away-away bara-bara. You need to confront this with calmness, relax, walang mamadaliin, walang irarush, walang iraratel. No? Because long term to eh. Long term. And involved dito ang pamilya. Kaya importante kalmado ka. Okay? Kung ito man po ay trabaho, negosyo, or career path na alam mong napaka-promising na maaring magamit ko permanently, pinapayuhan ka dito, Pisces, na magkaroon ng kahandaan at kaseryosohan para ito'y aksyonan. Kita mo na alam mo na parang, uy, for the next 5 years, pwedeng ito pa rin ang ginagawa ko. Or maaring ito yung magpapa-stable ng pamilya ko or stable ng kita ko. Kita mo na ramdam mo na na-visualize mo na So, seryosohin natin. Okay? Ten of Pentacles, the Hanged Man. Okay? Sabi dito, may mga necessary delay. Necessary. Bakit? Dahil meron ka pa daw dapat i-double check. Meron ka pa daw mga detalye na nakakaligtaan. Alam ko gigil ka nang makuha itong long-term and stable na opportunity or blessing. Pero pinapayuhan ka na, huy, tingnan mo munang mabuti. Lawakan mo ang imahinasyon mo, lawakan mo ang isip mo. Kasi meron ka pang hindi natitignan or nabibisita na aspeto nito. Halimbawa, dokumento or supplies or budget, no? O kaya schedule. Kailangan planchado muna ang lahat bago tayo umandar. So, kapag nakaranas ka ngayon ng delay, ibig sabihin, meron ka pang dapat asikasuhin. Pag naplansya mo yan, wala na yung delay. Okay? In your fortune, meron kang solitude in silence, peace prevails. Sabi dito, kunin mo yung mga time to be alone or time to go out or to have the time para mag-empower ang sarili. Magagamit mo yan para makapag-isip ng tama. Pwede rin bago matulog, bago maligo, or habang naliligo, or sa garden mo, habang naglalakad ka papunta sa trabaho, yung bus ride mo or yung jeepney ride mo. Moments yan para lumipad ang isip, lumaya ang isip sa lahat ng hardship at makapag-isip ng tama. Okay? In your fortune, meron kang the Devil card. Sabi dito, maswerte ka kasi this time around, kakawala ka na doon sa, I don't know why, parang kadena ng mga pumipigil sa'yo. Before, marami kang inaantala na parang, ay hindi pa ako ready, ay ayoko pa, kasi ganto, ganyan, ganyan. Pero ngayon, lahat ng balakid, parang kayang-kaya mo nang putulin. You are now having this parang umuunti o umuusbong na confidence para itaboy yung negativity sa life, no? Example, balak mo simulan tong negosyo na ito pero dati hindi mo pa kaya, iniisip mo, or kulang ka pa ng experience, iniisip mo, or sinasabihan ka na wag na lang. Pero ngayon ready ka nang deadmahin lahat ng negativity and to fight for this. Parang ganun. So, yung paglaya mo this time para sundin or gawin yung talagang mga desire mo, ito na yon. So, good luck and congrats. Devil card, yes. Page of Wands. Talagang ready ka na to accept this new opportunity, to embrace this new beginning. Wala nang inhibitions, wala nang atras-abante. May kapanatagan sa puso mo na, okay, time na, start na, ready na ako. Wala nang pipigil sa'yo para kunin ito. Congrats po. Kaya kung naghahangad ka ngayon ng new job, new opportunity, new door, this is it. Kaya huwag kang papakadena sa mga takot mo. Kayang-kaya mo ito. Okay? In your divine messages, you have a time to give rather than take. Panahon talaga to para magbigay, mag-effort, kumilos, mag-isip, no? Kung ano man yung gagawin mo, reflection yan ng mga outcome mo. Okay? Kaya kung tamad ka ngayon, tatama rin din ang outcome para sa'yo. Okay? In your divine messages, meron kang Ace of Cups. Sabi dito, use your heart, listen to your heart. Alam ng puso mo kung ano yung dapat mong gawin this week. Kung ano yung dapat baguhin, dapat tigilan, dapat ilaban, dapat ibigay, dapat aksyonan. Okay? Alam mo yan sa puso mo. Pakinggan mo ang puso mo. Because you know what will make you satisfied and what will make you happy. Kapag dinadeprive mo ang puso mo sa mga gusto niya, lalo kang nahihirapan. Okay? Ace of Cups, the Eight of Wands. Once you follow your heart daw, dire-diretso na to. Bibilis na. And you will know na, okay, ito yung tamang direksyon.
nahihirapan man ako, may aligaga mode man, pero ramdam mo sa puso mo masaya ka, excited ka, palaban ka, may gigil, may fighting spirit. At doon bibilis yung development para sa'yo. Kumbaga, the energy is gaining momentum. Yung parang gulong ng ng trend na bibilis, para kang ganon. Kaya magi-start ka ngayon to listen to your heart para talaga magkaroon ka ng gana to continue and to fast track itong ginagawa mong ito. Okay? Outcome mo yan, bigyan muna kita ng fortune cards. You have man. Dealings or relationship with a man. Meron daw po kayong lalaki sa buhay mo, kausapin mo siya, may concern daw sa kanya. You have kite, vacation. Yes, talagang may bakasyon this week or meron kang mga kaginhawaan or pag-relax na dapat gawin para maasikaso mo next time with full energy yung ginagawa mo. You have egg, success assured with good plans and hard work. Panahon to talaga para magplano at talagang maging malakas at maging persistent sa ginagawa para sure ball ang tagumpay. You have ear, good news. Yes po, meron darating sa inyong good news kaya antabayanan mo ito. Claim it, it's gonna be yours. Ang outcome ni Pisces for April 6 to 12, the 6 of Cups. Yes, talagang triumph to after obstacle. Panalo ka sa lahat ng pinaghirapan mo dito, sa lahat ng pinagdaanan mo. Daanan mo lang siya. Huwag kang matakot, huwag kang umatras. Parte yan ng iyong tagumpay. Kaya kung ngayon pa lang nakatayo ka dyan at nalulula ka na sa mga dapat mo lagpasan, nako, challenge lang yan, test lang yan. Kapag nalagpasan mo yan, heto ka. Really winning the obstacle. Tagumpay laban sa problema. Makakalagpas ka rin dito. The universe has a gift for you sa dulo ng paghihirapan mo ngayon. So congrats po. Okay? Narinig ko survivor ka sa laban na yan. Akala mo lang mahirap, akala mo lang hindi mo kaya, pero you will realize na kinaya ko, nagawa ko, nakalagpas ako. 6 of Cups, the Empress card. Kung ano man daw yung kinecreate mo, kung ano man itong pinaghahandaan mo, binubuo mo, pinagsusumikapan mo ngayon, may papanganak mo siya, aanihin mo yung abundant na resulta, at talaga makakalagpas ka na sa bigat nito na ginawa mo before, no? Kung ano man yung mga iniyak mo, pinagpuyatan, kaba, anxiety sa paglikha lang ng ito, nako, worth it lahat ng yan dahil panalo ka dito. Okay? Talagang triumphant ka, panalo, nagbubunyi, no? Sa tagumpay sa mahirap na parte. And you are now loving what you have, especially dahil nakita mo yung mga inani mo sa mga pinaghirapan na ito. Congrats po. Okay? So, Pisces, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on your one question. Inhale. And exhale. The answer to your question, you have the King of Wands, the Six of Swords, and the Ace of Wands. Okay, at the bottom of your deck, the Five of Cups. Ramdam ko dito yung kalungkutan mo because nasa transition ka ngayon, Pisces, no? Transition from your old life to your new life. And hindi mo alam kung paano ka ba aandar sa mga pagbabagong ito or sa kung ano naghihintay para sa'yo. Your spirit guides are telling you to be open, to be excited, to let yourself experience something new, no? At wag mo nang asahan pa yung nakaraan kasi wala ka nang mapapala doon. Kung ano naman tong balak mong pasukin or balak mong simulan na bagong bagay, wag mong haluan ng takot or inhibition because it might be good para sa'yo. Okay? Now, your spirit guides are advising you to be brave. Laksan ng loob, no? Kung ano yung planong yan, kung ano yung idea na yan, samahan mo ng fighting spirit at dedikasyon para maitulay mo siya. You're really on the middle of transition. Nag-move on ka na eh. Umaandar na eh. May nangyayari na para sa'yo. Kaya huwag mong sayangin yung chance para lalong sumuong kasi you're entering a new life, a better life, a new stage of your life, no? Nakita ko dito some of you are traveling or doing something new at talaga magpapaalab ng lakas ng loob mo para maangkin siya. Ace of Wands is really a new opportunity, new life, a new door, no, a new experience para sa'yo. Talagang from your past to your new future. From kalugmukan before to bagong pag-asa na mas angat, mas maganda. No? Kaya maging matapang ka ngayon. Kung ang question mo ay about yes or a no, the answer is yes.
Aandar, dediretso ka para sa pagbabago at makakalaya ka na sa paulit-ulit na cycle ng life mo before. Just be brave now para sumuong at yakapin yung bago. Okay ka. Okay? So Pisces, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Sana'y nakaresonate ka. Ganon din po sa yung April 6 to 12. Comment down below. Re-replyan ko po yan or babasahin ko po yan. Thank you, thank you, thank you. So keep on commenting kung nakarelate po kayo dito. I will read your messages. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.